Certificate of Pilgrimage in Israel, the Holy Land, with Father Bagong and Father Derek from February 28 to March 10, 2025. Stella Maris Monastery Prophet Elias Haythoff, Israel. Basilica of Annunciation Nazareth of Israel. Ayon sa mga ebanghelyo, Marcos Kapitulo 1 versikulo 21, Lucas Kapitulo 4 versikulo 31, si Jesus ay nagturo at gumawa ng mga himala sa sinagoga ng Capernaum. Binanggit din sa Lucas Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang 10 na ang sinagogang ito ay itinayo o pinondohan ng isang Romanong centurion na nakatalaga roon. Asterisk sa ilalim ng pundasyon ng nakikitang masliling sinagoga, natuklasan ng mga arkeologo ang mga labi ng isang mas naunang gusali na gawa sa itim na batong buson. Iminumungkahi na ito ang pundasyon ng sinagoga noong unang siglo kung saan maaaring nagturo si Jesus. Natagpuan din sa lugar na ito ang mga labi ng mga palayok na mula pa noong unang siglo Common Era o karaniwang panahon. Ang mga itim na batong ito ay malamang na basalt, isang uri ng batong bulkan na karaniwang matatagpuan sa rehiyon ng Galilea kung saan naroroon ang sinagoga ng Capernaum. Ang kasaysayan ng mga itim na batong ito ay malamang na nauugnay sa mas naunang sinagoga noong ika-unang siglo CE, na maaaring naging pundasyon o bahagi ng istruktura bago ito mapalitan ng mas malaking sinagoga na gawa sa limestone. Noong unang siglo AD, Anno Domini, sa panahon ng ating Panginoon, ang Capernaum ay isang maunlad na pamayanang pangisdaan sa baybayin ng dagat ng Galilea. Ayon sa Bagong Tipan, ito ang naging sentro ng ministeryo ni Jesus pagkatapos niyang lisanin ng Nazareth. Maraming himala at aral siyang ginawa at itinuro dito, kabilang na ang pagpapagaling ng lumpo, ang pagpapalayas ng masamang espiritu sa sinagoga, at ang sermon sa tinapay ng buhay. Ang Capernaum ay tahanan din ng ilan sa mga unang disipulo ni Jesus, tulad ni Pedro, Andres, Santiago, at Juan na mga mangingisda, at ni Mateo na isang maniningil ng buwis. Ang lokasyon sa larawan ay ang mga sinaunang sinagoga sa Capernaum, Israel. Matatagpuan ito sa hilagang kanlurang baybayin ng dagat ng Galilea. Ang plaque ay isang pag-alaala sa makasaysayang paglalakbay ni Pope Paul VI sa Israel noong 1964 at ang kahalagahan nito sa relasyon sa pagitan ng Italia at Pilipinas sa pamamagitan ng National Association for Italian-Philippine Amity. The Annunciation Church and Church of the Sepulchre are proud to be with Father Conrado Santos Jr. and Derek James Vergara. I am a former altar server and president of the Knights of the Altar in SDA 1995. So we have very important thing because it's called Peter privacy. When they had finished eating, after they knew him and they sat together and ate the fish, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said, Ang batong ito ay isang mahalagang simbolo ng pagpapakita ni Jesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at ang pagbibigay niya ng autoridad kay San Pedro bilang pinuno ng simbahan. Ang Sea of Galilee, na tinatawag ding Lake Tiberias, Lake Gennesaret, o Kinneret ang pangalawang pinakamababang lake sa buong mundo. Maraming mahalagang pangyayari at himala ang nangyari sa mga baybayin nito at sa mismong lawa, tulad ng paglalakad ni Jesus sa tubig, pagpapakalma ng bagyo, at pagpapakain sa libu-libong tao. Dito rin niya tinawag ang ilan sa kanyang mga unang disipulo, na karamihan ay mga mangingisda sa lawa. Ito rin ay isang mahalagang pinagkukunan ng tubig inumin para sa Israel. Ang Hava Nagila ay isang sikat at masiglang awiting bayang Hudyo sa wikang Hebreo sa Israel. Ang literal na kahulugan ng Hava Nagila ay, halina, tayo'y magsaya, o magalak tayo. Ito ay isang tradisyonal na sayaw na tinatawag na ora na karaniwan ginaganap sa Israel, Romania, Moldova at Timog Silangan Europa.
Ito ang lugar kung saan bininyagan ni Juan Bautista si Jesus. Marami ring iba pang mga pangyayari sa Biblia ang naganap sa o malapit sa Ilog Jordan. Ang himala sa wedding at Cana, Israel kung saan kami ay kinasal muli after 17 years since June 28, 2008, noong panahon ni Jesus ay ang pagpapalit niya ng tubig sa alak sa isang kasalan, ito ang unang himalang ginawa ni Jesus ang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, at ang pagtuturo sa kanyang mga alagad, ito ay isang makabuluhang simula ng kanyang ministeryo sa publiko. Ipinasilip sa amin ang Grotto of the Annunciation, ito ang pinakasagradong bahagi ng basilika dahil pinaniniwalaang ang mismong lugar kung saan nagpakita ang Arkanghel Gabriel kay Maria at naganap ang pagpapahayag, ipinakita sa amin ang mga labi ng sinaunang tahanan ni Maria na natagpuan sa lugar na ito. Ang Church of the Visitation ay isang Catholic church sa Ain Keren, Jerusalem. Dito pinaniniwalaang bumisita si Birheng Maria kay Elizabeth, ina ni Juan Bautista, at binigkas ang Magnificat, niluluwalhati o pinupuri mula sa salitang Latin. Church of All Nations, matatagpuan ito sa Gatshemanem, Jerusalem. Ito ay isang katolikong simbahan na itinayo noong 1924, na may makukulay na mosaic at isang bato kung saan sinasabing nanalangin si Jesus. Gethsemane ay isang hardin sa paanan ng bundok ng Olivo, Mount of Olives, sa Jerusalem. Ito ay lubhang mahalaga sa kasaysayan ng Kristyanismo dahil dito sinasabing nanalangin si Jesus sa gabi bago siya ipinako sa krus, at dito rin siya dinakip, kaya't ang Gethsemane ay simbolo ng panalangin, pagdurusa, at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ito ay ang Stone of Unction na matatagpuan sa loob ng Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem. Dito kami sa Mount of sa Jericho. Yan po ang bundok ng Temptation. Ikaw na puso, isip, gawa at mga pagkukulang. Palakasin mo kami sa iyong espiritu upang bumangon kami sa libutan na walang kalayaan at kawalan ng pag-asa. Maging bukas sana kami ng buhay at lakas para sa aming kapwa. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, hindi na loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpagtawad namin sa nakakasala sa Lord, bigyan mo kami. Dito po kami sa Western Wall.